Muli po tayo nagbabalik mula rin sa Cuneta Astrodome, mga kaibigan. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon sa buong Pilipinas. Ito po ang PBA Commissioner's Cup for 1997. Labanan ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Kapwa po itong may isang panalo dito po sa pagbubukas ng ating pangalawang komperensya dito po sa 1997 season. Unang possession para sa San Miguel Beer, Freddy Abuda. Tumikada kagad ng jumper. Aba, ang Batang Samar. Tuloy-tuloy na nagpapakita ng gilas po dito sa Commissioner's Cup. 2-0 lead para sa San Miguel Beer. Formula Shell ngayon, may tanga ng bola si Jolly Escobar. Binigay kay John Best, umaatras lamang kay Freddy Abuda. Fall-away jumper by John Best, hindi pumasok. Benji Paras with the offensive rebound. Yan po natin binabanggit itong Formula Shell. Napakatatag po ng lineup nito pagdating sa front line. Labang kay Olsen Rosella, merong pick galing kay Benji Paras. Tumigada si Tixon, wala. Jeff Ward para sa rebound, binigay kay Olsen Rosella. Rosella. Nelson Asaitono posting up against John Best. P-hit ni Asaitono. Whoop, in and out. Benji Paras para sa rebound. Richie Dixon, nakita si John Best sa unahan. John Best fields the pass. Fast break play. At tama-tama, ito na. Katabi na po natin ang aking katotong si Attorney Rado de Balibot. Kumusta ang kaso? Ang traffic. Mabuti pa yan, pass break ni John Best. Yung dinaanan ko, medyo gusto niya yatang bawiin yung konti lang na nagawa niya sa out of town game ng San Miguel. Totoo yan, 9 points lamang ang kanyang kinontribute para sa San Miguel Beer. Samantala si John Best nagbintis, nakuha ni Freddy Abuda. Alam mo, maganda itong nilalaro ni Freddy Abuda. Maganda rin yung mga lathala na nabasa natin tungkol kay Freddy Abuda sa Dinilupihan, Bataan. Mukhang binibigyan talaga ng todo-todong pagkakataon ni Coach Ron Jacobs ito si Freddy Abuda para umusbong. At ika nga, yun ang naging dahilan kung bakit sila ay nakapanalo, no? Kahit mahina ang scoring ni Jeff Ward, yung local support. Oo. Na dala-dala na ng San Miguel simula pa ng All-Filipino dahil nga depleted yung kanilang lineup. The likes of Freddy Abuda nag-step up sila. At ang maganda niyan, hanggang ngayon, nadadala pa nila. Well, tignan natin kung hanggang saan madadala nung mga inaasahan ni Coach Ron Jacobs na umigting ang kanilang mga performance dito. Magandang pasa. Jojo Lim, binigay kay Jolly Escobar sa ilalim. Well, magaling pumeso itong si Jolly as he has shown nung huling laban nila sa Araneta. Maraming nakuha ang puntos itong si Jolly Escobar. Namamasyal-masyal lamang sa ilalim. Nakikita naman siya ng mga kampi niya. Mike Bustre lamang kay Jojo Lim. Jeff Ward nag-aabang ng pasa. Binabantayan siya ni Jolly Escobar. Jeff Ward, doble butata galing kay Escobar at kay Paras. At makikita mo, nung maganda na yung depensa ng frontline ng Formula Shell, yung kanilang import si John Best, handa ng umarangkada papunta sana, saka fast break end of the court. At tatakbo na naman sana ang Formula Shell, pero yung top out pupunta sa kalaban. 7 minutes and 51 seconds ang nalalabi dito po sa ating first quarter. Pitikada galing sa laban si Jeff Ward, wala. Napulot naman ni Olsen Rosella ang loose ball. Rosella naagawan ni John Best, pero lumabas po ang bola sa sideline. Although may lisensya itong si John Best na umiskor hanggang gusto niya. Sabi nga ni Coach Chito Narbasa. Pero minsan naman, wag niya naman sasagadin yun. Makikita mo, angat na siya. Halos 4 na lamang sa mga kampi niyang natitira para bumantay. Nakakakita tuloy ng butas ang San Miguel. Eto ngayon si Nelson Asaitono. Nakita si Jeff Ward sa ilalim. Butata na naman! Galing kay Benji Paras. Mukhang hindi pa naririnig ni Jeff Ward yung Benji Paras. Oo nga eh. Pero merong, teka, si Benji tatawagan ng foul doon sa pagkakataong yun. Ito yung pasa ni Nelson Asaitono. Si Benji sinabayan sa itaas. Itong si Jeff Ward. Tingnan natin sa kabilang angulo. Mukhang malinis. Pero pagbabahan ng kamay niya, tumama sa noo. Oo. At namula yung noo. Yung ba sinasabi ninyong after the fact? Oo. Yun eh. Samantala ito si Jolly Escobar, nakikita po ninyo at maraming minuto itong nakukuha dahil nga binabanggit natin, hindi lamang ito nakakatulong sa depensa. Yung double digit performance na during the first game ng Formula Shell, nagbigay din sa kanya ng maraming minuto dito pa lamang sa simula ng ating first quarter. 4 na punto sa kalamangan ng Formula Shell. John Best, ang pasa niya natapik ni Mike Bustre. Napulot ni Freddy Abuda na naman. Starring itong kababayan kong taga-Samar. Samantala, Olsen Rosella binigay kay Mike Bustre. Sino ba yan ni Jolly Escobar? Escobar intimidating Mike Bustre in that particular situation. John Best binigay kay Jojo Lim. Balik ulit kay John Best. Jojo Lim sa baseline.
Reverse layup, wala. Medyo mahina, medyo malamya. Pero hindi pa rin sumusuko ang mga taga Formula Shell sa kanilang katatakbo rito. Talagang china-challenge Oo. sila ng San Miguel. Kaya sabi naman ni Olsen Rosella, kayo lang ba marunong tumakbo? Binigay na naman kay Freddy Abuda, medium range jumper ni Freddy Abuda. Eto, bato na naman pero only a 2-point lead sa Formula Shell. Mukhang sila ngayon ang kailangan mag-adjust dahil nakakasabay sa kanilang beermet. Lumayo na kanina itong Formula Shell ng 5 puntos, pero sabi mo nga, Oy! dalawa na lang, pero ano yun, natutulog sa pansitan. At si Jolly Escobar na naman ang namamasyal sa ilalim. Mukhang nakapili siya ng mga luneta rito at tinatarakan niya ng mga monumento. Yun lamang ang kanyang nakakatabi. Walang bumabantay sa kanya. Oo nga, sabi yun, gano'n, nalulungkot na ako, pero kung ganyan ang gusto ninyo, okay din lang. 4 na puntos na naman ang lamang ng Formula Shell dito sa first quarter. Nangangalahati na po tayo dito sa yugtong ito ng labanan ng San Miguel at Formula Shell. Teka, sabi ni Nelson Saitono, wala pa yata akong naiko-contribute. Wala pa rin. Jojo Lim, John Best, siya naman ang titikada ng 3. Wala rin. Saitono, napulot ang loose ball. Binigay kay Olsen Rosella. 5 minutes and 54 seconds remaining in the first quarter. 13-9 ang ating score. At pabor po yan sa Formula Shell sa kasalukuyan, 4 na puntos. Well, mapapansin mo, tumatakbo itong mga taga Formula Shell pero hindi nila pinapagod ang kanilang mga sarili. Long passes ang kanilang Oo. ginagawa. At ika nga, yung bola ang tumatakbo. So, Ayan, ang long pass. Oo, eto na naman. Pero Long pass din pabalik. Richie Tixon. Samantala, yung nakascore po kanina si Olsen Rosella, cuts the lead down to only 2 at 13-11. Richie Tixon, binigyan ng pick ni John Best. John Best has it against Freddy Abuda. Nalabas kay Benji Paras. Magandang piti Benji. Kinaliwa yung hook shot. Benji partida pa. Paras. Oo, partida pa. And just in case namin tisyon, nahuhuli na yung dalawang rebounders ng San Miguel. Si Jolly Escobar, handa na rin kumuha ng offensive rebound. Pero iipunan nila yan. At ngayon, 4 ang kanilang kalamangan. 15-11 with 5 minutes and 2 seconds sa first quarter. Itong Formula Shell, parang ika nga hindi lang isan ng Shell Helix. Smooth na smooth. Hindi diesel ha, maaga nagsimula. Oo. Eto na, Olsen Rosella galing sa labas. Wala pa rin. Nakuha ni Jolly Escobar, binigay kay Jojo Lim. Richie Tixon sa midcourt. Nakatingin kay John Best. Freddy Abuda still watching him. Ayun, hard foul by Freddy Abuda. Medyo alam ni Freddy Abuda na explosive itong si John Best, kaya naman dinidikitan niya ng gusto. 4 na yung makikita mo sa backcourt nanda sumalubong kay John Best. Pero iisa ang sumalubong sa kanya. Foul ang inabot ni Abuda. First time out of the game. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. Magandang hapon po muli, Pilipinas. Ito po si Ed Pixon kasama si Rado Di Balibot para po sa labanan ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Sa kasalukuyan, lamang ng 4 pa rin ang Formula Shell, 15-11. At si John Best na sa 4.5 meter line of the first foul of Freddy Abuda. Well, namintis ni John Best yun pero pumasok na sa San Miguel Beer itong si Bong Alvarez na isa rin sa mga nagpasiklab sa kanila sa Bataan. Siya daw ang bumomba sa Bataan Isa ba? At doon sumuko ba ang alasa? Hindi siguro sumuko. No? Pinasuko. Oo. 5-point lead para sa Formula Shell of the Split Charities by John Best. Narito si Bong Alvarez, binigay kay Jeff Ward. One-on-one sila ni Johnny Escobar. Pumunta si Benji Paras para tumulong. Digna Dice, labas ulit kay Ward. 6 seconds on the shot clock. Good lay-in by Jeff Ward. Yun ang kailangan gawin ng San Miguel Beer. Kailangan nila maging matyaga. Matibay nga ang front line sa depensa ng mga taga Formula Shell. Pero mabubutas-butasan din yan gaya ng ginawa nila. Try and try. Oo. Ayun. Short try ni Richie Tixon. Ringless yun. Pero wala rang net. Oo. Wala talaga lahat. So, 3 puntos sa kalamangan para sa Formula Shell. 4 minutes and 2 seconds remaining dito sa first quarter. Olsen Rosella. Lumabas si Nelson Saitono. Na off balance. Binalik kay Olsen. Bong Alvarez laban kay Jojo Lim. Traveling violation on Bong Alvarez. Well, gusto niya makawala dito kay Jojo Lim. Alam niya, may kapasidad ding makasabay itong si Jojo Lim sa kanyang pag-arangkada sa loob. Binilisan niya pero nahuli ng mga referees yung pagtsatsa niya. So, it's a turnover. Papabor po sa mga taga-Formula Shell. Still on top by 3 at this point. Gaya po ng ating nabanggit kanina, ito po ang dalawang kupunang ito, ang dalawang teams na meron ng isang panalo dito sa ating Commissioner's Cup. At hinahanap po nila ang kanilang pangalawang sunod
Benji Paras with a no-look pass, behind the back pass na medyo po wala sa timing kanya't hindi po nakarating kay Jolly Escobar. Maganda yung cut-head eh. Kaya lang Oo. dangerous masyado yung pasa. Hindi siya nakatingin. Kasunod na ni Escobar yung bantay niya. So yung bola napunta pa sa kalaban. Jeff Ward laban kay Jolly Escobar. There's the double team by Benji Paras at traveling violation na tatawagin kay Jeff Ward. Kanina pa nila ginagawa yan. Pagka nasa scoring position na to si Jeff Ward, bigla na lamang susulpot ito si Benji Paras para dumoble at medyo pinahihirapan nila itong import na ito ng San Miguel Beer. Ganyan kahigpit ang tornilyo ng depensa ng Formula Shell sa ilalim, si Benji Paras at si Jolly Escobar, showing the San Miguel Beermen kung paano sila pigilin. Tornilyo wag lang malulustred. Pagka sumobra Saka pag nalaglag yan, Oo. medyo delikado. Totoo yan. Oy, si Jun Marsan, kamay po ni Jun Marsan yan. Nasaktan po ang kanyang kanang kamay during a practice game sa Baguio PMA Gym last June 3. Hindi naman siguro sa pagsaludo na saktan yan. Kung saan kasi nagpa-practice eh. Pwede naman sa Ormoc ha. Pero I remember Jun Marsan played for the Baguio City team nung nasa amateur pa ganun ito ba? eh. Oo. Kaya naman pala, namasyal. Ika nga, bumisita. Kung hindi 18-13. man doon nag-practice yung Shell team. Oo. 5 puntos po ang kalamangan ng Formula Shell. Nelson Asaitono nilabas kay Ives Dignadice. Racela open. Kanina pa tumitikada itong si Olsen Oo. Racela at doon lamang sila nakakabutas. Dahil sa loob, sikip na si Olsen Racela pinipilit niyang pabukahin itong mga depensa sa loob ng Formula Shell pero hindi pa rin bumibigay eh. Well, ang Formula Shell, panay pa rin ang dikdik. Ayan, si Benji Paras naman. Pero si Jeff Ward talaga pinakikita na yung rebounding department ang kanyang espesyalidad. Nelson, sa labas na naman titira. Wala pa rin. Pero merong foul na nakita. 3-point shot ba yun? Oo, at tatlong free throws ang ibibigay sa kanya. Pangalawang personal ni Benji yan. Meron naman tayong timeout. Parang NBA, parang. Open. Sakit ng katawan? Time for Alaxan. Also for rheumatism and arthritis. Even for toothaches. Meron po tayo 2 minuto 12 sandali na natitira dito sa ating first quarter ng labanan ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Sa kasalukuyan lamang ang Formula Shell ng tatlo, 18-15. Oy, isang maagang bata na siguro may ambisyon din itong teka muna, Anak ni di ba anak ni Benji yan? Oo. Malaki na ha? Biglang lumaki na ito si Andre. The Giant ba yan? Kaya yata malaki. Well, Malamang maging giant yan paglaki dahil parehong matangkad yung kanyang mga magulang. Oo, at itong San Miguel Beer naman sa puntong ito, Ed, parang miss na miss nila yung serbisyo ni Alan Kaidik. Totoo Ngayon yan. na matibay ang depensa sa ilalim ng kanilang mga kalaban, kailangan nilang pabukahin. Hindi pumapasok yung kanilang mga tira sa labas, mga pera kay Olsen Racela. Totoo yan. Si Asaitono sumusubo kanina pero buti na lamang na-foul siya, so 3 free throws ang ireregalo sa kanya, 2 na ang naipapasok niya. Okay, isa pa para kay Nelson Asaitono. As you look at John Best, alam mo, nasumpungan natin ito doon sa isang commercial center sa San Juan nung linggo. Kasama yung kanyang misis at ang kanyang anak na matawag doon, yung tinutulak. Stroller, oo. Mukhang relax at maraming ang nakapansin sa kanya no, dahil maganda nilaro niya nung Biyernes pero napalpal ni Bong Alvarez. Sorry, John. Samantala si Nelson Asaitono nakapulot ng loose ball, binigay kay Bong Alvarez. Alvarez lumipad, wala. Jojo Lim trying to recover it, binigay kay Ronnie Magsanok, nakapapasok lamang. Magsanok umatake lamang kay Ives Dignadice. Medyo alahoy na tira yun pero pumasok. And what a drive para kay Ronnie Magsanok. May kumpiyansa siya doon dahil alam niya dadalawa ang defenders ng San Miguel Beer. May dalawa rin siyang kakamping riripad kung mamintis man yun. 3 na lang ang abante ng Formula Shell at 2017. Narito si Jeff Ward. Binigay kay Edward Naron, nabitawan ng bola, natapik si Vic Pablo. Ronnie Magsanok, ipupukol ng bola kay John Best. Natanggap ni John Best ang pasa pero nandun si Nelson Asaitono at si Naron. Uy, inagawan ng harap-harapan itong si John Best. Pagkamat humihingi siya ng foul, Naron binigay kay Nelson Asaitono, titira na naman galing sa labas, masyado malakas. Ives Dignadice, Jeff Ward! Oh! Sabay ni John Best sa ere. And a hard Bagsak. foul. Oo. Talagang pinigilan ni John Best ito si Jeff Ward. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na pumasok yung bola. Ito, bang!
Hard Boom. foul and Oo. hard fall para Oo. dito kay Jeff Ward. Napaingit, oh. Ito medyo nakabulagta pa rin itong si Jeff Ward. Makikita niyo yung bagsak niya. Yun, yung lagabog na yun. Talagang palagay ko, masakit talaga yun. Kung mapapansin nyo yun ng replay, kaya napadali kay John Best yung sapal na yon, yung kanyang kaliwang kamay tumuon muna sa may bewang. Kaya Oo. papababa ng talon sa kalaban yon, pampataas naman sa kanya, na-timingan niya. Pero obviously there was a foul. At sana naman, nako syempre, mga import, expected din yan na Oo. pang 48 minutes ng serbisyo niyan. Ito, makikita po ninyo, talaga namang yung puwersa mismo ni John Best na pababa, yun ang nagpadali ng pagbagsak nitong si Jeff Ward. At dinig na dinig natin yung lagabog, nga. Pero materials puwertes ito, medyo nagpahinga na ng konti. Okay na naman. Dahil ubus lakas yung talo na yun ni Jeff Oo, Ward, handa oo. siyang dumang. Kaya konting pitik mo lamang yun, babagsak talaga. Talaga, parang bato yan na binitawan mo galing sa 20th floor Babagsak yun. Babagsak. Talagay ko. Oo, kahit anong gawin mo. Oo. Babagsak yun. Pero na lang, kung mabago na natin yung batas ng gravity. Oo. At marami sumusubok niyan, ha? Talaga, gravity defying acts. Okay pa, si Jeff Ward. Ito po, nabanggit natin kanina nung huling laban nila, nung unang laban nila rather, sa Dinalupian, laban sa Alaska. 9 points lamang ang kanyang ginawa. Pero okay lang siguro yun, dahil nanalo naman sila. Mahirap din kasi yung nagbe-break in ka Hindi ka sanay Tama. na aasahan ka ng 48 minutes galing ka sa ibang bansa na ordinaryong player ka lang sa kalibre. Oo. Pero dito lahat aasa sa'yo. Sa kasalukuyan, si Jeff Ward meron ng 7 puntos. So, malapit na niyang ma-eclipse yung kanyang career high dito sa PBA. Napakabatang karir para Oo. kay Jeff Ward. Yes, only his second game. At sa kasalukuyan po, isa na lang ang lamang ng Formula Shell sa pagkakataon nito ng San Miguel Beer na umabante naman dito sa labanang ito. Nakatikim sila kanina sa 2-0. Pero magmula nun, ang Formula Shell na ang lumamang dito sa larong ito. Well, somehow kasi yung mga bato kay John Best na check na rin. 2-3 na yung sumasalubong sa kanya Ayun, si Jeff Ward, inaunahan ni Jolly Escobar. Mas lalo Sa rebound. yatang tumaas ang talon nito si Jeff Ward. Oo. Sabi niya, alam ko na. At least alam na niya kung ano i-expect. Lamang na po ang San Miguel Beer. John Best, pinalpal na naman ni Bong Alvarez, pero nasa ilalim si Naron. Nakakadalawa na si Bong Alvarez kay John Best getting the Oo. better end doon sa kanilang duelo. Totoo yun. Dalawang naron sa hardcourt. Magkabila. Johnson na sa ito na trying to beat the buzzer. Tignan natin. Ano po? Counted daw. Just to end the first quarter rather. Lamang ng dalawa. Isa lang. Ang San Miguel Beer 23-22. Paddock's Jeans, a legend on its own. Paddock's, the official jeans of the PBA. Umpisa po ito ng second quarter na laban ito ng ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Saan ang galing yung popcorn? Mamaya pa yata yun. Ronnie Magsanok binigay kay Vic Pablo lamang kay Freddy Abuda. Turn around ni Vic Pablo, yes. Oo, at alam niya, pagod na yung kanyang mga katoto sa ilalim. Siya naman ang aarangkada ngayon. At meron tayong mga numero nung first quarter. Ang field goal shooting ng magkabilang kupunan, kung gaano kadikit ang score, tabla-tabla rin. Both shooting 45% nung first quarter. Rebounding, tabla rin. Tig-12 ang magkabila. Kanya naman 10 punto lamang ang diferensya. Pagkatapos ng first 12 minutes of play, nakalamang doon ang San Miguel ng 1 point at 23-22 on the buzzer beater by Nelson Asaitono. Samantalang ngayon lamang ng isa ang Formula Shell. Pasa ni Ronnie Magsanok na agaw. Arito si Bong Alvarez, hinahabol ni Vic Pablo. Inabot ni Bong Alvarez ang ring. Yun ang kailangan pag pinagbayaran nitong si John Best. Sumundot siya sa harapan nitong si Bong Alvarez. Mabilis din ang crossover nito. Naiwan tuloy itong dire-diretso kahit si Vic Pablo hindi niya na i-challenge yun. Alam niya, foul lang ang aabutin niya. Oo. Ronnie Magsanok binigay ngayon kay Vic Pablo. 1 point lead ng San Miguel Beer. John Best lamang kay Yves Bignadiza. Jumper ni John Best, hindi pumasok. Bong Alvarez para sa rebound. Ito na naman, tumatakbo na naman si Mr. Excitement. Tuloy-tuloy si Bong Alvarez.
Nabitawan ang bola, napulot titig na Dice. Nilabas kay Naron. Well, si John Best has been missing a lot of his shots. Dalawa pa lamang ang pumapasok sa kanya. Ohoy, bantayan yung magkapatid. At hindi na ipasok ni Manong yung tira. Narito naman ngayon si Peter Naron. Siya naman ang susubok. Pero si Bong Alvarez ang sumabay sa kanya. Referee Tito Varela will call the foul. Una ito para kay Bong Alvarez. Naisahan siya nitong si Peter Naron. Alam niya mataas itong tumalon at maaaring sapalin yung kanyang tira. Kaya sa baba niya dinala sa ilalim ng mahahabang galamay nitong si Bong Alvarez at hindi ito handa para dun sa discarding yun. Foul ang aabutin ni Bong. Para sa kanyang kupunan, yun ang unang team foul ng San Miguel dito sa second quarter. Unang foul din yan ni Bong Alvarez sa larong ito. Samantala, merong aksyon sa ilalim. Meron na namang foul na tatawagin. This time on Ives Digdadice. Isa yan sa mga natutunan ng San Miguel sa panalo ng Formula Shell. May lisensya si John Best, kaya naman tatlo ang sumasalubong sa kanya pagpasok niya ng baseline. Hindi nila hayaan itong mamang ito na ngayon kailangan pagpahingahin. 41 puntos po ang ginawa nito si John Best laban sa Pure Foods noong Biyernes. Sa kasalukuyan, 5 puntos pa lamang ang nagagawa nitong si John Best. At sabi nga ni Rado, pinaghandaan ng gusto ng Formula Shell rather ng San Miguel Beer itong si John Best na dating naglaro sa San Miguel Beer. Pero yung katapat nito si Victor Pablo, si Freddy Abuda, mukhang nakakaramdam na ng pagod. Kanina kasi katapat na si Benji Paras. Ngayon naman, scorer pa rin ang kanyang makakarap. So mukhang kailangan pag-isipan si Abuda ni Coach Ron Jacob. Lalo una nga, si Freddy Abuda ang naka-assign kay John Best. Kanya't kayod marino talaga yan ngayong gabing ito. Umi-score pa siya kanina. Oo. Uy. Traveling violation on Edward Naron. 26-25. 1 point lead ng Formula Shell. Turnover na naman ito, pabor sa Formula Shell. Although kaninang first quarter, hindi rin naman nagkaramihan ng magkabilang kupunan. San Miguel committed 4. Turnovers 3 ang Shell. Pero ito, sunod-sunod na dito sa second quarter. Samantala, Ronnie Magsanok picks up the loose ball. Magsanok binigay kay Vic Pablo. Umabot pa 4-on-3 situation na sana yun. Oo, pero hindi nila na take advantage. Ika nga, Johnny Escobar, patalikod na tira, wala. Ito si Vic Pablo. Binigay kay Mendoza, layup. Si Jay Mendoza. Hindi maganda yung sequence na yun. Hindi maganda panoorin. Pero pumasok pa rin yung 2 puntos ni Jay Mendoza. His first 2 points sa laban. At balik sa 3 lamang ng Formula Shell, 28-25. 8 minutes and 50 seconds remaining dito sa ating second quarter. Dalawang referee po ang pumito ron para sa foul na tatawagin labang kay Jay Mendoza. Kailangan niyang haltakin itong si Jeff Ward para makuha niya yung posisyon dahil naiwanan siya sa likuran. Pag natanggap na nga naman ni Jeff Ward doon sa ilalim at hindi dumating yung double team, para kang naglista ng 2 puntos. Okay, 3 puntos po ngayon ang abante ng Formula Shell at 28-25. May foul na naman na nakita sa referee Bernie De Dios. This time on Ronnie Magsanok ng kanyang pigilan itong si Edward Naron sa kanyang pagpupumiglas. Alan kay Dick on your screens. Yan ang sinasabi nga ni Rado de Malibot na matinding hinahanap ng San Miguel Beer sa kanilang laro sapagkat kulang na kulang nga ang kanilang outside shooting. Buti na nga lamang ang height limit ngayon ng mga import, medyo may kataasan, nakakuha sila ng malaki sa gitna. Pero kung hindi, kulang na naman sila doon. Wala silang legitimate center other than Jeff Ward. Si Doc Polistico hindi pa rin makapaglalaro. Ito na si Jeff Ward, pinilit sumaksak sa loob, sinalubong ni Jay Mendoza at ni Vic Pablo. Si Vic Pablo po ang tatawagan ng kanyang unang foul at yan ay pangatlong team foul ng Formula Shell. Samantalang ang San Miguel Beer meron 2 sa kasalukuyan. Ayan, yung salubong ni Vic Pablo. Hindi po masigabong na palakpakan ng kanyang pinasalubong. Kasi yung kanyang mga kamay, pababa yung kanyang hataw, hindi pataas. So madali talagang matatawagan yon. Malagitik pa yan dahil usually sa braso tumatama. At si Jeff Ward tutungo sa free throw area. This time pumasok pa rin. 28-26 sa kasalukuyan at makikita natin Rado na iba ng attitude nitong si Jeff Ward. Alam niya na kailangan niyang tumulong sa scoring para sa San Miguel Beer. Nung kanilang unang laro, 9 points nga lang ang kanyang ginawa, 4 out of 11. In other words, hindi rin ganun karamihan ang kanyang sinubok na iskorin. Pero siguro nung nakaraang mga practice ay
pinaalam na sa kanya kung ano talaga ang papel ng import dito sa PBA. And it would be unfair kung huhusgahan ito si Jeff Ward doon sa single na laro na yun. Panalo naman sila doon. Even if he scored only 9 points, siguro he could have help sa ibang departamento. Ngayon, makikita mo, nag-i-improve na siya. Hindi lamang sa scoring, yung kanyang depensa at yung kanyang presence sa ilalim, hindi mo pwedeng i-chapwera. Well, he had 10 rebounds, 2 shot blocks nung first game na yun. Medyo decente yung mga numero yan. Pero even then, for an import, ika nga mas malaki pa ang inaasahan sa kanya. Well, kung ito ang crew ng San Miguel Beer ng All Filipino, walang umaasang umabot dito ng semis. Sabagay, with a good import, umaasa sila ng mas malaki dyan. Katulad nga na nabanggit ko nung pagbubukas ng ating coverage rado, marami pa rin ika nga nagtataas ng kilay dito sa ginagawa ng San Miguel Beer. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Akala nila patakbuhin na itong team na to dahil maraming ang hindi aktibo. Pero ginugulat nila ang marami. Ang una nila tinalo, defending champion. Totoo yan. Ang Alaska Milk. Ito naman ngayon si Peter Naron, sidestepping move, wala. Jay Mendoza with the offensive rebound and the reverse layup for 2. Well, mukhang tinuturoan ng rookie yung kanyang kakampi. Medyo binibi kasi ni Peter Naron yung kanyang layup. Pero pagkuha ni Jay Mendoza sa ilalim, malakas yung kanyang pag-angat. Hindi na napigilan ng mga taga San Miguel. Ito lang yan, Koyang. Isa na lang ang lamang ng Formula Shell o isa ngayon ang lamang ng Formula Shell at 30-29. Bong Alvarez may tangan ng bola para sa San Miguel Beer para lamang kay Peter Naron. Binigay kitig na Dice. Libre si Abuda. Wala at ayun, nadesisyonan din. Well, tumalikod na yung mga taga Formula Shell. Akala nila hindi umabot yung tira ni Abuda. Si Jeff Ward, presence of mind on his part, nakakuha ng offensive rebound. Natapik nga lang pero they retain possession. Samantala, balik na si John Best, ang import ng Formula Shell. Medyo pinagpahinga muna ni Coach Chito Narvasa sa bench at parang pahiyang ba na teka muna, baguhin natin ang takbo. Tingnan natin kung maiiba nga yung diskarte naman ngayon ni John Best. Mahigpit ang depensa ng Formula Shell pero nakawala si Nelson Asaitono for the jumper. Isa yun sa mga talento nitong si Racele. Kitang-kita niya yung mga lumalabas galing sa cut sa ilalim. Si Asaitono naman, pagtanggap na pagtanggap, quick yung jumper niya, swak na swak. Pero foul na tatawagin kay Olsen Rosella. Una niyang personal foul at pang-apat ng San Miguel Beer sa kasalukuyan with 6 minutes and 42 seconds remaining dito sa ating second quarter. Patras si John Best kay Abuda. Motik pang matapik yung bola. Peter Naron, paikot-ikot. Nakuha ni Pablo, running shot, wala. Loose ball, picked up by Jeff Ward para sa San Miguel Beer. Yun ang hirap na umi-score, yung iyong malaki. Galing pa sa labas si Victor Pablo. Nung mamintis niya, kulang na ng isang rebounder. Dalawa ang nag-agawan pa para sa San Miguel. Nelson Asaitono lamang kay Jay Mendoza, Jolens. Parang santol yung pinamamahagi doon ni Nelson Asaitono. Isang kamay yung kanyang binitbit at parang basket yung pinagbigyan. 33-30, 3-point lead ng San Miguel Beer. Kalahati na po tayo sa second quarter. John Best laban pa rin kay Freddy Abuda. There's the double team by Mike Mustre. Big Pablo. Nakita naman sa gilid si Peter Naron. Hindi pumasok ang tira. Abuda para sa rebound. Si Abuda, maganda yung rebound niya. Maganda rin yung depensa niya kay John Best. Mukhang sinasabi ni John Best, Coach Ron Jacobs, hindi niyo po mapagpapahingahin ito. Nyo ba napulot ito? Ito ngayon si Olsen Racela lamang kay Ronnie Magsanop. Racela picking up speed. Dilabas na naman kay Nelson Asaitono. Libreng-libre. Pero hindi pumasok ang 3-point shot. Ronnie Magsanop umaharurot ngayon papunta sa front court. Peter Naron, sidestepping move. Maraming step yun. Maraming sidestep yung ginawa niya. Traveling violation. We have this timeout. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. 5 minutes and 21 seconds ang nalalabi dito sa second quarter ng labanang ito ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Sa kasalukuyan, angat po ang Beermen by 3 at 33-30. Natigil na sa pag-score itong si John Best, limited to only 5 points. Lahat yun ng first quarter. Tama. Dito, nagpahinga siya. Pagpasok niya, hindi pa rin niya makuha yung kanyang ritmo.
Well, maganda yung pinakikitang intensity sa depensa ni Freddy Abuda. Samantala, Mike Mustre lumipad. Well, 5 pa lamang itong puntos ng kalamangan ng mga taga San Miguel Beer. Pero tandaan mo, nasa ilalim sila kanina. Pero ito, si Estong Ballesteros, bagong pasok, 2 puntos agad. Nagulat din ng San Miguel Bill. Saan galing yun? Sino ito? Nandiyan ka pala. 35-32, San Miguel by 3. Olsen Racela. Biglang pumukol. Vic Pablo, high up for that rebound. Binigay kay Ronnie Magsanok. Forward now to Estong Ballesteros. Magsanok kay Escobar. Vic Pablo ngayon hinahabol ni Jeff Ward. John Best lamang kay Freddy Abuda. There's the double team. Ronnie Magsanok. Balik ulit kay John Best. Titira na galing sa labas. Yun! 3-point shot by John Best. Yun pala ang hinahanap nitong si John Best, yung tira niya mula sa labas. Pero kung papansinin mo itong 5 ng Formula Shell, Ed, ito isang add 5 ito. 4 na frontliners, isa lamang ang backcourt player. Si Tama. Ronnie Magsanok Oo, lamang ito. oo. So pinapalakas sila ang kanilang kapasidad kumuha ng rebound. Pero mapipili mo rin, marami rin maaaring tumira rito. Oy, Ronnie si Nelson Asaitono, medyo lumayo yung kanyang napuntahan na walang dribble. So traveling violation on the ball. At tabla po tayo sa 35 all with 3 minutes and 57 seconds remaining dito sa ating second quarter. Isa yun sa mga bentahin ng malalaking 4 ni Coach Chito Narbasa. Kahit sino pwedeng umikot dito kay Nelson Asaitono kung kumakawala man ito. Siya nga pala, mamaya sa halftime, ito po isang inaabangan ng marami. Interview po kay Tyrone Hopkins ng Gordon's Gin. Uy, Estong Ballesteros, tumikada ng 3. At si Yel Aguila, ang ating kasamang si Yel Aguila, ang siya pong kakapanayam dito kay Tyrone Hopkins. Abangan po ninyo yan maya-maya. Coming off the bench, si Ballesteros nakakalima na kagad dito. Oo. Binawi ni Nelson. Binura ni Nelson Asaitono yung tikadang yun ni Estong Ballesteros. At tabla na naman tayo sa 38. Ballesteros laban kay Mustre. That's a good pick by Vic Pablo. One step by Ballesteros. Napalakas yung tira pero merong foul na nakita sa referee de Dios. At ang tatawagan si Nelson Asaitono. Well, alam mo itong si Asaitono at si Ballesteros, magkapareho ng klase ng player na ito eh. Parehong malakas yung pangatawan at gusto rin na umi-score. Kaya't ikaw magandang matchup ito. Although of course, batang-bata pa ito si Ballesteros. Only his first year. Pero shows a lot of promise dahil sa unang round ito nakuha ng Formula Shell. At marami rin nagulat dyan, Rado, pero nagpakitang gilas kaagad dyan dito sa PBA. Well, ang kailangan lang maging adjustment siguro ni Ballesteros, malaman niya yung kanyang pwesto. Nung All-Filipino kasi, panay ang tikada niya sa labas eh. Oo. Mas mapapakinabangan siya kung magagamit yung katawan niya sa loob. Although, hindi naman niya dapat kalimutan yung talent niya mula sa labas din. Kailangan din niya ng consistency. Ika nga, maaasahan ka sa bawat laro na di-deliver. 39-38, 1 point lead ng Formula Shell. Olsen Racela. Uy, si Abuda nakawala doon kay John Best pero hindi nakita ni Racela. Nelson Asaitono, hook shot. Wala. Best with the tap. Binigay kay Ronnie Magsanok. Magsanok kumarunod sa front court. Narito si Vic Pablo. Inagawan ni Olsen Racela. Racela. Ito, sumisingasing off the glass. Olsen Racela. Yun naman ang disadvantage mo kung puro malalaki yung mga players mo Oo. dyan. Pag wala na kay Ronnie, mahirap na. Samantala, nagbinti si Estong Ballesteros. Jeff Ward nakuha na naman ng rebound. At opensa na naman ngayon ng San Miguel Beer with Olsen Racela slowing it down a bit. Racela lamang kay Magsanok. Racela binigay kay Jeff Ward. Tripping foul ang matatawag kay Escobar. Obviously, hindi naman niya sinasadya yun. Natapilok nga lamang itong si Jeff Ward, pero contact was very clear. First foul on Escobar. We have this timeout. Kita na naman si Mr. Pixon. For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of international awards for quality.
Ang ating score mga kaibigan, 40-39 lamang ang San Miguel Beer. Ayan, nakikita po ninyo ang mga numero nito si Jeff Ward. Uy, medyo malakas ang kilya nung free throw na yun May binanggit ka kasi na numero eh. Pag napapansin yan, although this is a very close game, ang pinakamataas na nailamang na magkabilang kupunan, 5 points lamang po. Ito, sobra-sobra na sa kanyang ginawang 9 points sa unang game ng San Miguel Beer. Pati sa rebounds, halos mapantayan na niya yung one whole game performance niya ng 10 rebounds last Saturday. Sa pagitan nila ni John Best, mas magaling talagang pumesto itong si Jeff Ward. Oo, Mas oo. pangloob talaga yung laro niya. Vic Pablo, laban kay Nelson Asaitono, 5 seconds on the shot clock. 3 seconds dito, ball hugging. Oo. Hindi kaagad na ipasa nito si Victor Pablo. Maganda rin yung pagka-trap sa kanya. Medyo alangan yung pesto. Delikado rin ipasa yun eh. Dumarating si John Best pero walang pagkakataon na maipasa sa kanya 41-39, a 2-point lead by San Miguel Beer. Olsen Racela nakatingin kay Nelson Asaitono. Andun yung pasa. Double teamed. Bong Alvarez, or rather Freddy Abudan na motik na mabitawan. Jeff Ward from close range. Hindi pumasok ang tira. Vic Pablo binigay kay Jojo Lim. Forward game kay John Best. Best from the outside for the 3. Malayo. At napunta naman kay Mike Bustre. Ang loose ball. Darito si Jeff Ward. Oh! Oy! Binitawan. Sorry, miss! Bumitaw bumitaw. Sa Ward siya abutin ito. Oo. Pay hook sa Pay Ward. Pwede Abuda for the rebound. Pero si John Best, nararamdaman niya na ang pagka-disappoint sa kanyang sarili. Easy baskets, hindi niya rin magawa. Mabuti yung kay Jeff Ward, mamiminsan-minsan lang yun. Kaya nga medyo pumapasok na rin ang frustration kay John Best Olsen Racela, biglang tumira ng 3. Triple B connection para kay Olsen Racela na gaya ng binabanggit natin, siya lang ang pinaka-consistent sa mga outside shooters ng San Miguel. Oo. But that has given them a 5-point lead now at 44-39. Vic Pablo binigay kay John Best. Sinusundan ni Nelson Asaitono. Balik ulit kay Pablo. Good assist by John Best kay Vic Pablo. Mahirap naman yung pilitin mo ng pilitin na nakikita mong wala na. Ang nakikita nating laban dito ay magkabilang kupunan. Para magagaling na boxers ito. Panay pa lamang ang tansyahan. Wala pang malalaking knockout punches na binibigay. Oo, ikaw nga acquaintance party pa. Oo, mahaba acquaintance party ito. Magkakapaguran sa huli ito. Oo. Baka masyado maging pamilyar naman. John Best, kinaliwa pa. 4 seconds to go. Oo, eto, hinahabol ni Nelson Asaitono na naman. This time it will go. And at the end of the first half, lamang lang ng isa ang San Miguel Beer at 44-43. Abangan po ninyo ang Adidas halftime report. Meron po tayong interview kay Tyrone Hopkins and of course the halftime analysis. Yan po ang ating score mga kaibigan sa pag-uumpisa ng ating third quarter ng labanang ito ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Lamang ng isa ang Beermen 44-43. Wala kang tulak kabigin dito sa dalawang kupunang ito magpahanggang sa puntong ito, Rado. Kaya naman walang babaguhin ng magkabilang coaches sa kanilang starting five, especially ang Formula Shell. Yung kanilang front line ng first quarter and early in the second quarter, hindi lamang score ang ginagawa ni Escobar at Paras, yung kanilang depensa, hindi mapasok ng San Miguel yan. Alam mo, si Benji Paras nga, medyo nagpahinga pa ito nung second quarter sapagkat maganda ang nilalaro nung kanyang yung mga pumalit sa kanya sa loob. Richie Dixon, tumikada sa labas. Wala. Jeff Ward, namamayani pa rin sa rebounding department para sa San Miguel Beer. At narito ngayon si Olsen Racela. At somehow yung kanilang estratehiya, yung pagpapabilis ng takbo, nakakatipid din sila sa kanilang mga gwardiya dito eh. Dahil alam ni Coach Chito Narbasa, depleted ang kanyang backcourt dito. Pass break ang ginagamit nila. Oy, yun ang kailangan gawin nito si Jeff Ward. Take it strong to the hole. At yung pasok niyang yun sa loob ng lane ay talaga namang with authority. Ika nga, nakakuha pa siya ng foul.
magmula rito kay Jolly Escobar. Pangalawang personal foul ni Jolly. Merong 3-point play opportunity itong si Jeff Ward. Well, itong si Jolly can only guard Jeff Ward for some time dahil Oo. mas matangkad itong si Jeff Ward, mas malakas din yung pangatawan nito. Minsan ma-check ito, pero kung bibigyan ng marami itong si Jeff Ward at walang tutulong sa double team, makakarami ito sa ilalim. Yun nga nangyari doon sa huling eksenang yon. Pero medyo suspect ang free throw shooting nito si Jeff Ward. Kung di ako nagkakamali, nakakatatlong mintis na ito sa larong ito. Ihabla na yan. Iba talaga yung may kasama ako, Bugado. Lahat na lang hinahabla eh. Suspect ka mo eh. Oo, suspect eh. Basta may ebidensya ka na. Okay, 46-45 ang ating score. Lamang na naman ng isa ang San Miguel Beer. Pero si Mike Mustre ay gagawin niyang tatlo. At 48-45. Well, nagpakita rin ng kanyang offensive prowess itong si Mike Mustre, pero binawi naman kagad ni John Best from the outside. That would be second triple V at tablan-tabla ang ating laban. 48 all sa ating deadlock, pang-5 yan. Alam mo to si John Best na nararamdaman niya na kinukuyog siya sa loob. Sabi niya, akala niyo ba wala akong outside shot? So nakakadalawang tikada na yan galing sa malayo. At kanya nga itinabla ang laro. Samantala, ito si Freddy Abuda talaga namang ika nga nagpapakita. Wag niyo akong kakalimutan. Dahil, dito pa ako. hindi lamang Asaytono at Racela ang tumutulong. Malaki ang naiambag nitong si Abuda ng persa. Totoo yan. Si Freddy Abuda sa kasalukuyan merong 6 na puntos. Samantala si John Best, isa na naman galing sa malayo. Another triple V by John Best. He's got 16 points in the game. Maagang magkaka-nightmare si Abuda. Kanina siya ang nightmare ni John Best. Oo. Binabaligtad na yung kwento. Kanina sa kaliwa yung 3-point shot, ngayon naman sa kanan. So definitely John Best is everywhere. Kanina, he was held down by Freddy Abuda to only 5 points in the first quarter. Uy, Pinilit naman yon. oo, Nelson Asaytono nag-ballet move doon. Benji Paras. And again, a pinpoint pass coming from the point guard. Itong si Richie Tixon. Hindi na kailangan mag-dribble ni Benji. Nasa ilalim na siya ng ring. Yung dalawang umahabol ng San Miguel Beer, kapwa nahuli. 2 points for San Miguel. Yan ang sinasabi mo, Formula Shell. yan ang sinasabi mo, Rado, na yung mga mahahabang pasa na yan, hindi napapagod ng Formula Shell. Ang San Miguel Beer naman ang mapapagod sa kakahabol. Ito na. Pero nandun si Nelson Asaytono, sabi niya, tapikin ko ito palabas. Close call yun. Ibibigay ang Okay, bola para oo. sa San Miguel Beer. And good hustle na rin. Nasa ito, ang layo ng hinabol niya. Oo, malayong-malayo yun. Medyo nagre-reklamo itong bench ng Formula Shell na kung saan sa harap nila nangyari yung tapik na yun. Pero ang sabi ng referee, last touch si John Best. 53-50, 3-point lead para sa Formula Shell. Nelson Asaytono. Giniri-girian si John Best, pero sa ilalim sumalubong si Benji Paras. Benji Paras will pick up his third personal foul in the ball game. 4 ang challenge dito ni Nelson. Iniwanan yung kanyang bantay, 2 ang dinaanan, and finally si Benji Paras, last line of defense, nagbanggaan sila. 2 free throws ang iririgalo sa Dabul. Nelson Asaytono at the line. Alam naman natin na lalong-lalo na ng All Filipino Conference, dito po nakatuon ang pag-asa ng San Miguel Beer. At dito, bagamat meron na silang import, si Nelson Asaytono hindi po maaaring maalis sa equation sapagkat kulang-kulang ang lineup ng San Miguel Beer. At yan yung posisyon na walang umi-score sa kanila during the All Filipino Conference. Sa guardia meron sila, si Oo. Racela nandyan, si Musel nandyan, sa forward nandyan si Asaytono, pero yung panentro hindi nila nakuna ng scorer nun. Si Dignadisha ang nagbibigay sa kanila, hindi karamihan. Ngayong may import, iba na. Jojo Lim nakakuha ng puwang, walang bumantay sa kanya at tumira ng jump shot galing sa tabi. Pero ayaw talaga mag-iwanan itong dalawang kupunan. Dikit na naman, aapat na ito. Oo. Although Shell still on top. Pero pinakamalaking kalamangan sa larong ito sa kasalukuyan, magpahanggang ngayon ay 5 points. Nakalamang ng 5 ang San Miguel noong first half. Nakalamang din ng 5 ang Formula Shell. Mike Mustre nagbintis galing sa labas. Nelson Asaytono with the offensive rebound. At merong blocking foul na tatawagin kay Richie Tixon. Big break going to San Miguel Beer. Muntik nang matraveling doon itong si Asaytono sa harapan ni Richie Tixon. Instead, foul ibibigay nitong si Richie at sideline inbound para sa San Miguel. Dahil sa Shell, pangatlo pa lamang nila. Ang San Miguel malinis pa. 8:06 to go, third quarter. Olsen Racela, binabantayan ni Richie Tixon.
Jeff Ward laban kay Benji Paras. 9 seconds on the shot clock. Uy, pasa ni Jeff Ward na agaw ni Estong Ballesteros. Binigay ngayon kay Jojo Lim. Sinalubong ni Nelson Saitono. Sidestepping move by Jojo Lim. Wala. 5 kaagad ang Oo. nakaakma doon sa depensa ng San Miguel Beer. Hinayaan ng mga taga Formula Shell. Tumikada si Jojo Lim. Nagbayad sila. Walang ibang mapupuntahan si Jojo Lim doon sa pagkakataong yan, pero medyo masyado mababa yung pasa ni Olsen Racela papunta kay Nelson Saitono. And they're claiming na merong tinamaan ng bola na taga Formula Shell. Isa ito sa king sa armor nitong si Asay Tono. Masyado maraming iniisip. Eto, nabutasan tuloy sila. Si Estong Ballesteros, naiwanan lamang kay Mike Mustre. Ginamit yung kanyang tangkad, kaliwa pa, mahirap sa palit. At ito na pinakamalaking kalamangan dito sa larong ito. 6-point lead by Formula Shell at 57-51. 7 minutes and 9 seconds remaining in the third. Mike Mustre, pilit na kumakawala kay Jojo Lim. Olsen Racela, balik ulit kay Mustre. Mustre, ito, sumaksak na sa loob. Ginolen Zamora, hindi pumasok pero mayroong foul na nakita. This one is going to go against Jojo Lim. Tama ka, handshake ang itatawag dito kay Jojo Lim. Una pa lamang ito para sa kanya. Pero sa kanyang kupunan, 4 na ang San Miguel. Wala pa rin ibinibigay dito sa third quarter. Kanina binabanggit natin, panay acquaintance party lamang dalawang kupunan sa kanilang boxing dito. Ang Formula Shell, mo sunod-sunod ang mga jabs na. Lumalakas na yung mga jabs nila. Nararamdaman na nitong mga taga San Miguel Beer. Although tinapyas ito ng pansumandali ni Mike Mustre. Sabi mo nga, tapos na ang acquaintance party. Sabi ng Formula Shell, kilala na kita, iwanan na kita. Ngayon nakita na tayo na maghiwa-hiwalay na. Pero ito, humahabol pa rin ng San Miguel Beer. Sabi, teka muna, mahaba pa tayo. 6:53 to go here in the third period. John Best laban kay Freddy Abuda at naunahan ni John Best ng hakbang. Itong si Freddy Abudan naghabol. Pangalawang personal foul ni Freddy Abuda. At sa mga kalidad ng laro na nakikita natin dito sa second conference, Ed, a lot of promise dito sa konferensyang ito. Siguro masihigitan yung nangyari ng All Filipino. Maring Kita lahat halos yung mga laban eh. Oo. John Best double teamed. Richie Tixon hindi makapasok. Short jumper. Way short. Ward na naman para sa rebound. Binigay kay Olsen Racela. Racela with a bounce pass. Nasa ilalim si Freddy Abuda. Medyo nag-alangan pa. Sabi ni Abuda, ano? Ako lang mag-isa rito? Naging blessing in disguise Oo. pa kay Freddy Abuda yung pagkababol niya ron na he picked up the ball, still laid the ball at may sapal si Benji Paras pero foul. Hindi nabot yung kanyang left. Instead, pagkakataong pag bonus free throw, pang-4 na ito para kay Benji Paras. Eksakto yung pasa pero sabi mo nga nagbabol itong si Freddy Abuda. Pero yun ang problema ngayon ng Formula Shell. 4 na personal fouls na ang kanilang tower of power na si Benji Paras at si Freddy Abuda naman. Kinompleto ang 3-point play. He's got 9 points in the game. Kung nakita mo daw sa slow mo, Ed, wala nang plano lumapit si Benji. Nung makita niya nalaglag yung bola, sa kanya hinabol, foul tuloy inabot niya. Samantala si John Best, binabantayan pa rin ni Freddy Abuda. Malaanino itong si Freddy Abuda ni John Best dito sa larong ito. Set shot ni Benji Paras. Follow up ni Jojo Lim. Jeff Ward immediately acknowledges the foul. Parang gusto mong bigyan ng pangalan si Abuda na The Shadow. Yan. Ang anino. So, 2 free throws na naman itong iririgalo. At kahit itong si Jojo Lim, kita mo, hindi naman kaalaki yan ang katawan nito. Pero magaling din itong pumesto, especially for those rebounds. At bibigyan siya ng 2 free throws, not making the first. Medyo na-baby yung unang tikadang yun ni Jojo Lim. Samantala, papasok sa countdown ng pagkakataon si Jonadel Cardel. Dumating din si Vic Pablo. At narito po ang ating unang timeout sa third quarter. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. 6 minutes and 8 seconds remaining dito sa ating third quarter. Di kita pa rin po ang labanan. Kanina medyo umugos itong
Formula Shell sapagkat lumubang sila ng 6. Pero ito, sa kasalukuyan, 2 na lang after that free throw. At ang ating score 58 para sa Shell, 56 para sa San Miguel Beer. Nangakalahati po tayo sa ating third period. Susubukan na naman ni Coach Ron Jacob si Bong Alvarez. Pinalitan niya itong si Freddy Abuda. At may bentahe ito sa kanyang bantay. Si Jojo Lima nakatapat sa kanya. Ganda naman ang tirang yun ni Nelson Saitono. Ginawa ng lahat ni Vic Pablo para mabantayan ito si Nelson Saitono. Pero off-balance shot ni Nelson. At tabla na naman tayo sa 58. Estong Ballesteros, saan ka ba nakatingin? Ito yung binabanggit natin kay Estong. Medyo luwag siya doon. He could have dribble dahil kumagat na si Asay Tono eh. Oo. Pinilit pa rin niya yung kanyang 3-point shot. So magbabayad sila doon. Tabla ngayon, pagkakataon ng San Miguel Beer na bawiin ang kalamangan. 5.5 minutes remaining here in the third period. Nelson Saitono labang kay Vic Pablo. Oy, exhibition ha. Yun ang ginawa ni Paras kay Escobar Kanina, tama. Jojo Lim, nakita si Jonadel Cardel. Jumper by Cardel, hindi pumasok. And it lands in the hands of Bong Alvarez na inabot naman ngayon kay Olsen Racela. Pasalamat sila. Dikit pa yung ating laban. Dahil kung hindi, Oo. matutuktukan sila ng mga coach nila. Medyo nagpapabaya ng kaunti itong mga player ng dalawang koponan in the last 2 sequences. Jeff Ward, tinapik galing sa likod ni John Best. 8 seconds na lamang sa shot clock nitong mga taga San Miguel Beer. Mahigpit pa rin ang depensa ng Formula Shell hanggang ngayon. Not only using their feet, yung mga kamay nila malilikot din. Ives Dignadisa again. Bam nakita sa Nelson Saitono sa ilalim. He had to scramble for that from the corner. Yes! Hindi man lamang itinaas si Victor Pablo yung kanyang kamay. Alam niya, paubos na yung segundo ng mga taga San Miguel Beer. Oo. At alam niya, titira itong si Nelson Saitono kahit nasa labas. Pero hindi man lamang nagbigay ng effort doon. Nagbayad sila, pero bumawi si Estong. Sabi mo nga, si Stong dapat gamitin din yung kanyang pangangatawan at yung kanyang height advantage sa loob. At gayon nga, ang kanyang ginawa, lamang na naman ang Shell ng isa, 61-60. Wala, San Miguel by 1. Ang moniker niyan si Ballesteros ay Estrong nung nasa amateur pa yan. Kaya indication lang yun, ang lakas niya eh. Olsen Racela naman, nakakita ng puwang at lumayap sa loob. Lamang na tatlo San Miguel Beer at 63-60. John Best. Uy, ang layo na pinanggalingan nun. Ibang version ng tira ni Michael Jordan sa ilalim. At si John Best, sabi niya, sawa na ako sa labas. Dito naman ako sa ilalim kukuha. Mga padukot pa yung nagagawa niya ron. Yun ang maganda ron sa isang multidimensional player dahil you keep the opposition guessing. Ika nga, di malaman ng kalaban kung ano gagawin mong susunod. Bong Alvarez, dilabas kay Nelson Saitono. Binabantayan ngayon ni Vic Pablo. Saitono, sumugod. Sugod na sugod. Oo. Kaya nga po siya itinawag na dabul. Lagi niyang hawak ang ball. Basketball? Oo. Jonadel Cardel, Uy, kinabot. si foul. Yes. Hindi na nakontrol ni Jonathan Cardel. Kahit napasa niya, nakuha na yung momentum. Si Ward hindi sumuko, hindi umalis sa kanyang posisyon doon eh. Well, marunong dito si Jeff Ward. Nakikita po ninyo dito mga kaibigan. Yun namang yung layup ni John Best kanina. Yung reverse layup. Yan. Nag-commit na si Ward doon. Tumalo na kagad siya. Kadi-dribble ka. Aangat pa lamang sa dribble ni John Best. He had a lot of choices. Kinuha niya sa reverse. 3-point lead para sa San Miguel Beer. Nasa kanila ang bola. Olsen Racela labang kay John Cardel. Narito naman si Nelson Saito. Oy. Yan ang hirap sa may lisensya. Kalimitan inaabuso yan eh. Yan. One way yun eh. Vic Pablo nakakita ng puwang. Pero nag-iba isip. Olsen Racela into the front court. Sinilubong ni John Best. Racela to Bong Alvarez. Balik ulit kay Racela. Galing kay Alvarez. Racela hemmed in. Bong Alvarez baksak sa loob. Hindi malaman kung ano gagawin. Kanya't tinapik na naman palabas ang bola. 2:50 to go in the third quarter. 3-point lead by San Miguel. We have this timeout. A foul on Victor Pablo as Nelson Saitono drove in. Samantala, ito naman yung tapik
dun sa drive kanina ni Bong Alvarez. Ito makikita nyo sa iba pang anggulo. Huling-huli ni Oo. John Best dahil binaba niya yung bola. Naging kadahilanan kung bakit naputol sa 8 seconds sa lamang yung shot clock. Pero ganito din yung nangyari kanina. Si Asay Tono yung tumira to beat the 24 second shot clock. This time, si Pablo na naman ang culprit. He committed that foul at si Nelson Asay Tono nasa free throw line, but he's been missing a lot. Ngayon, 4 out of 7 na si Nelson sa free throw area. Well, he gives San Miguel Beer a 4-point lead at 66-62. 2 minutes and 41 seconds ang nalalabi dito po sa ating third period. Estong Ballesteros binigay kay Jonadel Cardel. Lumabas naman si John Best. Sinasalubong ni Yves Dignadice. 8 seconds on the shot clock. Jumper by John Best. Medyo wala sa forma yun, pero malakas yung pitik nung kanyang pulso. Pero kahit yung pitik nung kanyang kamay, makikita mo medyo patagilid eh. Oo. Kaya na nabanggit mo, hindi yun yung kanyang tira. Tama. Pero pwede na, ringless pa naman eh. Oo. Ika nga, kung minsan natutulungan ng mga Santos Antito siguro. Bong Alvarez sa baksak. Wala. Makikita natin siguro dito sa galaw ni Bong Alvarez ngayon na yung kumpiyansa niya wala pa ha? Oo, pero eto, nandito na kay Estong Ballesteros. Ay. Kahit import ang nasa harapan niya, kahit merong possibility na mag-charge doon, ang bumigay pa si Jeff Ward, siyang nag-move back. At abuti, hindi siya natawagan ng blocking foul doon. Medyo niyoyo pa ni Estong Ballesteros ang bola ron na bago itira Ito naman si Nelson Asaitono, binabatay ni Big Pablo. Traveling violation on Nelson Asaitono. Tabla po tayo sa 66. 66 all is the score as you can see on your screens. At yan po ang nalalabing oras. 1 minute and 42 seconds in the third. Good attitude on the part of Victor Pablo. Hindi baling na i-scorean siya ni Asay Tono, hindi niya rito susukuan. Hindi niya pinadaan sa baseline, maganda pa yung payong. Napilitang maglakad si Asay Tono. Turnover na naman ito. 1 minute and 35 now. Third period. John Best, libre na naman galing sa labas. Wala yun. Pero narito si Edward Naron, nakuha ang loose ball, bounce pass to Yves Dignadice. Medyo malamya pa yung layup na yun, muntik pa lumabas. Nakalabas pa yung tuhod niya, buti hindi Oo. siya natawagan. Ito, atake, blocking foul, obviously. On Nelson Asaitono as Peter Naron drove in. At medyo gumalaw doon si Nelson Asaitono. So tatawagan siya ng kanyang pangalawang personal foul. Hindi pa rin establish yung position doon ni Nelson Asay Tono eh. Gusto pa niyang harangan ng harapan. Nagbayad siya, nag-contact na kagad sila doon. Nagpipiluwag pa rin. No? Ayun, gumagalaw pa yung paa niya. Yun. Pagkatapos habang nangingisay si Nelson Asaitono. Gusto siyang upuan. Oo. Pinigil naman ng kamay ni Peter Naron. Offensive foul on Ronnie Magsano. On his way to cut, ay iwinalsik niya yung kanyang tao na sumusunod sa kanya. So bagong pasok si Ronnie, foul kagad ang matatawag sa kanya. 68-66 as you take a look at Coach Chito Narvasa at ang kanyang assistant na si Perry Ronquillo. 1 minute and 9 seconds to go here in the third period. Same complexion as the first two quarters, Ed. Talagang itong magkabilang kupunan, hindi bali magka-turnover, babalik sila sa depensa at babawi na lang sa sunod. Edward Naron, napulot niya uli yung kanyang sariling loose ball at naipasok pa niya galing sa loob. Just like that, kahit nasapal siya, kinuha pa rin niya ang bola. And Edward Naron also knocks away the basketball off the hands of Estong Ballesteros at the baseline. Mahaba-haba pang shot clock nitong Formula Shell, 18 segundos. Lamang ng apat ang San Miguel Beer at 70-66. Lumabas na naman si John Best. 3 possession pa ito bago magtapos Oo. ang third quarter. 3-point shot! Peter Naron nagbintis. Nelson Asaitono para sa rebound pero tatawagan siya ng loose ball foul. At pangatlong personal foul ni Nelson Asaitono yan, pero sa kabutihang palad para sa San Miguel Beer, wala pa sila sa penalty situation. Ito yung missed 3-point shot pero nagkatukuran sa ilalim. Si Asay Tono matatawagan Oo. doon. Isinumbong siya ng rookie. Sabi ni Estong rep Kanina pa nagbabantayan yung dalawa at hindi magkalayuan pero sa score nakakalamang na si Nelson. John Best nilabas kay Ronnie Magsanok. Estong Ballesteros sumaksak, iniwanan si Nelson Asaitono pero nandun si Jeff Ward. That changed the shot. Edward Naron into the front court. Sinalubong ni Estong Ballesteros. Bong Alvarez may senya sa kanyang mga kakampi to take it easy. Meron pa tayong 14 segundos na nalalabi sa third quarter. Bontik maagaw ni Big Pablo pero napulot rin ni Nelson Asaitono.
At napekan si Big Pablo. Pablo will be called for the foul. Si Asay Tono, isa sa mga power forwards na ang dami ring galaw. Naiwawas-iwas na yung bola, natapik na sa kanya, nakuha pa rin niya. At yung fake nung katawan nito, kaya kumakagat si Vic eh. Teka, naglalagot itong si Coach Chito Narbasa. At nagsisisigaw si Coach Chito Narbasa. No? Medyo pinipigilan siya ni Perry Ronquillo, pero hindi mapigilan. Ang sinasabi ni Coach Chito, ay ito daw si Nelson na nag-initiate ng contact. Oo, Yung oo. kanya mga pag-araro sa ilalim, si Victor pa natatawagan ng foul. So Nelson Asaitono makes the first free throw at lamang na naman ang 5 ang San Miguel Beer at 71-66. Good crowd here at the Cuneta Astrodome dito po sa Pasay. Nanonood ditong labanang ito ng San Miguel Beer at Formula Shell. Kasama po kayo dyan. Nasaan man kayo sa buong Pilipinas. Asay Tono now top scoring for his team. May 22 na ito. Lamang na siya sa import. Esto Ballesteros, kanina pa naghihintay sa Oy! ilalim. Napasahan ni John Best. At sa pagtatapos mo ng third quarter, natapyas ng Formula Shell kalamangan ng San Miguel Beer to only 472-68. For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of international awards for quality. Nasa fourth quarter na po tayo ng labanang ito ng San Miguel Beer at ng Formula Shell. Sa kasalukuyan lamang ang San Miguel ng 4 at 72-68. Jeff Ward lamang kay John Best, nilabas kay Olsen Rosella. Abuda napulot yung Digdadice, 5 seconds on the shot clock. Olsen Rosella goes to Jeff Ward. Jumper by Ward, wala. Itong si Jeff Ward, medyo natahimik nitong third quarter. 2 points lamang ang ginawa. Well, tama ka, si Nelson naman ang umararo ng gusto sa San Miguel Beermen. Oo. Abuda, bago pasok, may foul kaagad siya. Well, gaya nga na sinabi natin, noon mang unang laro ng San Miguel Beer dito sa Commissioner's Cup, 9 points lang ang ginawa nito si Jeff Ward, pero panalo sila. So, siguro, yun ang iniisip nila. Hindi bali ng hindi mamutiktik ng puntos itong kanilang import, basta panalo yung koponan. Huwag lang sadyain na konti lang yung mga puntos. Ibang usapan Oo, yan. mapapapuntos siya sa ward. Oo, anong ward yun? Madala, ito si Strong Ballesteros. Talagang strong game ang kanya pinapakita, earning him a lot of minutes dito sa second half of play. Kanina halos sa kalahati ng third quarter, at ngayon siya pa rin ang magsisimula dito sa fourth quarter. Although they're still down by 3 points, maaari niyang matapyas ito. Ganun nga ang ginawa ni Strong. Strong Ballesteros makes it 72-70, just a 2-point lead na by San Miguel Beer dito sa unang minuto ng fourth period. Olsen Rosella binigay kay Freddy Abuda. Alvarez inside to Jeff Ward. Inabot kay Ives Dignadice. He should have made that shot. Sayang yung assist ni Jeff Ward. Oo, tama ka ron. Loose ball pa ulit tatawag kay Strong Ballesteros. Kita mo, kahit import, hindi sinusukuhan itong si Ballesteros. Oo. Rookie pa lamang po itong batang ito. Pero lumapit siya kagad kay Jeff Ward. Wag mo lang sana pa-personalin. Malaki ka talaga sa akin. Pero alam mo, ito si Jeff Ward, makikita mo, nararamdaman niya na rin yung pagod. Kahit oo. hindi siya, kaya siya hindi maka-score dito. Iba na yung hinga niya eh. Oo. Wala na siya sa rhythm na gaya na pinakita niya ng first two At saka quarters. kanina, nung first 2 quarters, naduduminan niya yung rebound. Dito, medyo wala na yung lakas dun sa kanyang mga binte. Kahit sa pwestuhan sa ilalim sa ofensiba nila, Oo. hindi niya magawa. Narinig po ninyo, 9 segundos ang binibigay para sa San Miguel Beer para makatira dito sa opensang ito. Inbounds ni Ives Dignadice, naghahanap ng mapapasahan, nilabas kay Bong Alvarez. Alvarez hinahabol ni Peter Naron at pinulot sa labas ang bola. Dalawang magkasunod na bubus para dito kay Bong Alvarez kanina, kaya natapyas yung kanilang shot clock. Ibinaba niya yung bola, nasapal na naman siya ni Naron. Ngayon naman, pangit na pasa, hindi handa itong si Ives Dignadice, masyadong matalas, so turnover, papabor sa Shell. John Best lamang kay Ives Dignadice, maganda yung pihit pero lumabas. John Best pa rin.
Ito makikita natin kondisyon itong si John Best. Bagamat ika nga medyo nagkukumahog siya ngayon para maka-score. Meron na siyang 22 puntos. Hindi mo naman pwedeng ika nga baliwalain yan. At nakikita natin na talagang masipag na nagtatrabaho ito para sa kanyang kumpunan. Kanina natahimik din si John Best, pero Oo. alam niya dadating pa yung kanyang mga puntos dahil pinipacing niya yung kanyang sarili. Alam niya kung nagpapahinga siya, alam niya ang lalaroin niya dito. Unlike si Jeff Ward na ngayon yung pagod niya mukhang tuloy-tuloy. But tignan natin kung meron pang second win ditong si Jeff Ward. Ika nga. Tabla po tayo sa 72. Olson Racela biglang bumulusok. Jeff Ward. Ayun. Oo, inabutan sa likod. Huli. Clean block, although the ball stays with San Miguel. Nakita nga natin, nabanggit mo nga, yung lakas ni Jeff Ward medyo nauubos Dahil dito, medyo mabagal na, mababa na yung talon. Mababa na yung talon. Oo. Huling-huli, hindi niya na-anticipate na may sasapal sa likod niya, and he should be conscious of that. Olson Racela lamang kay Ronnie Magsanok. Racela going the other way. Mabilis talaga ito si Olsen. Pangalawa pagkakataon ni Ives Ligadizo yan sa spot na yan. At this time hindi na niya pinakawalan. Maaari na siyang mamarel dahil ringless yung kanyang spot up sa ilalim. At lamang uli ang kanyang kupunan by 2 points, 74 to 72. 9 minutes and 10 seconds remaining here in the fourth period. John Best galing sa labas, 3-point shot. Yes! Mabagal magbitaw itong si John Best, kaya nga Oo. namang magugulat ka sa layo ng binibitawan nito. Si Dignadice, hindi pa niya ini-expect niya, lalapit pa ito sa linya, pero bigla na lamang itong kumanyon. Pang-apat na 3-point shot niya ni Best. Tama yan, nagugulantang yung mga defenders niya pagka bumibitaw ito si John Best dahil layo talaga Jeff Ward, no basket there on the pick and roll. At merong tatawaging foul. Si Peter Naron. Pero makikita mo yung attempt ni Jeff Ward. Kahit na tawagan na yung foul, yung layup niya, yung pitik niya, yung papektos niya, hindi na ganun kalakasan So, Oo. si Jeff Ward mukhang kailangan pag-desisyonan din ito ni Coach Ron Jacobs kung ihahataw niya o ipiprepare niya sa last about 4 minutes or 5 minutes of this ball game. Mahaba ba ito? 8 minutes and 37 seconds. Bong Alvarez starting to make his move against Peter Naron. Masyado malakas ang tira. Pwede Abuda, hindi may pasok ang tira. Ives Ligadizo, nagkandara pa. Pasa niya kay Abuda. And there's going to be a push from behind from Estong Ballesteros. Break na naman ito for San Miguel. Muntik nang maupos doon si Dignadice. Umangat pa yung kanyang paa. Instead, ang matatawagan dito si Estong Ballesteros na ilalabas mo na ni Coach Chito Narbasa. Maganda ang tinabahan nito. Si Pablo ang papalit sa kanya. At binibigyan siya ng mga high five ng kanyang coaching staff at gayon din ang kanyang mga kakampi sa bench. 8:29 to go dito sa ating fourth and final period. Freddy Abuda to Olson Racela. Racela lamang kay Ronnie Magsanok. Uy, nakawala si Olsen pero nandun si Benji Paras. He had to kick out to Freddy Abuda na nagwintis naman. Bong Alvarez however recovers it for San Miguel Beer. Binigay na naman kay Abuda. Jumper ni Abuda. Ayaw. Same spot, parehong Oo. vintage. Pakukuha pa ng Formula Shell and they are running. John Best nag-aalangan ngayon against Olson Racela. Dalabas kay Vic Pablo. Ronnie Magsanok will try a 3. Offline. Anticlimactic yung 3-point Oo. shot. Nahirapan sila sa pagkuha ng bola pero namin din yung 3-point shot. Pero di bale, nasa taas pa rin ng Shell by 1. 75-74 ang ating score. 7 minutes and 42 seconds remaining in the fourth and final period. Racela, nakakita na naman ng buwang at hindi pa rin buwang. Jeff Ward, ayun. This time, all alone si Jeff Oo. Ward at sisiguraduhin niya na makukuha niya yung 2 puntos. Gusto niya rin i-psych up yung kanyang sarili dahil dikit pa naman ang laban mamaya sa crunch time para maasahan din siya. 16 points for the San Miguel Beer import. So far, John Best already has 25 in the game. Nadulas. At si Freddy Abuda naman, challenge yung possession. At dalawang taga San Miguel ang tumulong dito kay John Best para makatindig. Ito makikita ninyo, yun. Biglang nawala. Now Oo. you see him, now you don't. Asang kahirang. So mapapansin mo yung kanyang isang paa nasa sahig pa rin. Kaya hindi siya Kaya natawagan walang ng traveling doon. Oo. 76-75, 1 point lead ng San Miguel Beer. Mayong gabi sa atong mga higala nga anaakaron sa Kabisayan ug Mindanao. Magihapon ang mga Bisaya nga ani akaron sa Manila. Ang inyong mga higala dire sa Vintage Sports, Ed Pigson kag si Rado Dumalibot ng Batangas.
May mga kamag-anak din ako sa Bohol. Ganun ba? Oo. Kamag-anak nila Peter Naron. Oo. Ayun, naroon ba sila ngayon? Ito, Olsen Racela on a fast break play. Si Olsen Racela, kanina pa niya iniiwanan yung kanyang mga bantay. Kanina, he's opting to pass. Ngayon, sisiguraduhin niya yung mga layup niya. Tatlo na ang lamang. Binawi naman! John Best from left of the key. Definitely hot itong si John Best, pang-limang 3-point shot na ito. At now, he's egging on to his teammates. Oo. Sabi niya, malaba pa ito. Huwag tayong bibigay. Panay ang ngit-ngit ng mukha ni John Best na kanyang gusto mahawa yung kanyang mga kakampi sa kanyang intensity. Uy, teka, wala ro yun. Pumito si referee Varela, no basket down, sabi ni referee Tito Varela. Hindi po yun si Varela, si Benji Paracion. Illegal defense ang itatawag Oo. dito, Ed. At warning pa lamang sa mga taga-Formula Shell. First time nilang nagawa. Si Benji Paras, tatlo na yung bumabantay kaya sa ito, no? Oo. Medyo napaibig pa siya. Gusto pa niyang pag-apatan. Nahuli siya ng mga referees. Mike Mustre to Freddy Abuda. Narito si Olsen Racela. Tabla po tayo sa 78 all. Olsen Racela nakita si Freddy Abuda. Masyado mataas ang pasa. Abuda saves it. Ronnie Magsanok taps it over to Vic Pablo. Nakita naman si Peter Naron. Naron side-stepping move. Somehow napikean ni Peter Naron yung depensa ng San Miguel Beer. Expecting dahil may dalawang taga-Formula Shell sa magkabilang wing na ipapasa ni Peter Naron. Pero hindi. Dinire-diretso niya for that layup. At nasa itaas ngayon. Kita mo, ganyan kadaling magbawian itong dalawang teams. Oo. At kanina pa nga nagsisiso itong larong ito mula nung mag-umpisa sa first quarter. 80-78 lamang ng dalawang Formula Shell. Jeff Ward umatake lamang kay Benji Paras. Pumasok. Oo. Ika nga pinapakita niya, hindi pa rin siya pagod. Pero yung kanyang paghinga, kung yung bibig niya eh. Medyo mabagal na rin yung kilos pero nagagamit niya yung kanyang laki. Vic Pablo galing sa labas. Jeff Ward nag-iisa para sa rebound. At sa tablang score ng 80 all, nasa opensa ang San Miguel Beer. 5 minutes and 37 seconds remaining in the game. At yung local crew ng San Miguel Beer, very supportive of their import. Oo. Hinihintay nilang bumaba, makapwesto muna sa ilalim. 9 seconds to go sa shot clock ng San Miguel. Yung madikit na depensa ng mga taga-Formula Shell, paulit-ulit nang napuputol itong shot clock dahil sa mga top outs nila. Tignan natin ngayon kung matatapos na San Miguel Beer ang kanilang opensa sa loob ng 9 na segundo. Eto, talagang tapos siya. Nelson Asaitono, tumikada na with 7 seconds on the shot clock. Galing sa labas. Sunod-sunod din yan, Ed. Every time na mababawasan yung shot clock ng San Miguel Beer, pupunta sila kay Nelson Asaitono at kumukonekta siya. Nakakatatlong 3-point shot na sa Nelson. Set shot naman ni Benji Paras. Ayaw. Peter Naron with the rebound pero meron loose ball foul na tatawagin laban sa kanya. 4 ang tinalo ni Peter Naron, pero kaya pala siya nanalo doon. Tinuunan niya yung mga taga San Miguel. So a loose ball foul will be charged against that Twister. His second personal foul, pang-4 sa Formula Shell. 83-80, 3 puntos sa kalamangan ng San Miguel Beer sa kasalukuyan with 5:05 to go in the game. Olsen Racela. Pumupwesto si Nelson Asaitono laban kay Vic Pablo. There's the double team. Jump pass inside to Abuda. Labas ulit kay Nelson. Pumihit si Nelson. Muntik mawala ang bola. Ayun na, tinapik. Nakuha ni Vic Pablo. Peter Naron tumama naman sa kanyang sapatos. Napulot ni Freddy Abuda. San Miguel na naman ang nasa opensa. Well, itong si Victor Pablo mukhang nababawasan ang kanyang mga oras sa pag-opensa. Pagod na siya sa Oo. kapapatay kay Nelson. Hindi na siya makatulong sa opensa. Ito si Olsen Racela. Oy. Yun mga pasang ikang Unexpected kasi. Oo. Akala nila didiretso na ni Olsen Racela gayong nasa ilalim na siya. Si Abuda handa nang umatake sa rebound pero sa kanya pala yung pasa. So it would be again a turnover favoring Formula Shell. Lamang pa rin ang tatlo ang San Miguel Beer. 83-80. 4 minutes and 24 seconds remaining. Ronnie Magsanok tinatawag ang play para sa Formula Shell. Lumabas si John Best. John Best sinusundan ni Jeff Ward. Estong Ballesteros lamang kay Mike Mustre. Hindi makasaksak sa loob. Pasa kay Benji Paras. Medyo malayo at takwa ni Freddy Abuda. Well, mapapansin mo ngayon, import to import na yung nagbabantayan. It will always boil down to this kapag maikpitan ang laban. Pero baka mag-backfire ito kay Coach Ron Jacobs dahil ika nga, mas unang nakaramdam ng pagod si Jeff Ward. Mukhang kondisyon pa rin din si John Best. Ganun pa man. Lamang pa rin ng San Miguel na tatlo. Nelson Asaitono sumugod na. Masyado malakas ang tira. Nakuha pa rin ni Mike Mustre.
Nice tap out para sa San Miguel Beer and they will reset. Oo. Ngayon pang nasa taas sila by 3 points, pwede silang gumastos ng mga segundo. May illegal defense pa si Pangalawa Paras. na yan, technical Pag na isa yan. sa gitna, matatawagan sila ng technical. Medyo mental brownout ni Benji Paras at alam na alam niya yun. Meron po tayong timeout ng Formula Shell. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Meron pa po tayong 3 minutes and 37 seconds remaining sa fourth quarter. Lamang ng tatlo ang San Miguel Beer. Montik na maging 4 doon sa technical free throw pero hindi na ipasok ni Olsen Racela. So it'll remain at 83-80. If any good indication ito para sa kupunan ng Formula Shell, ang nangunguna sa scoring nila sa fourth quarter ang kanilang import. Mainit pa rin hanggang ngayon sa dulo at malamang siya ang hahanapin ngayon dahil dikita nitong laban na ito. Ang San Miguel Beer, sila naghahanap ng pupuntahan nila pag ganitong kailangan na nila ng puntos. Unti-unti nang nauubos ang shot clock nila. Samantala, Mike Bustre lamang kay Estong Ballesteros. Mabilis na drive si Mike Mustre pero merong foul na tatawagin kay Ballesteros. Pang-5 team foul pa lamang yan ng Formula Shell. Ngayon pa lamang sila papasok sa penalty on the third personal foul of Estong Ballesteros. Pero wala pang free throw ito. Sa susunod na foul magkakaroon kung meron mang susunod. Naka-afford si Estong Ballesteros na bigay yung foul na yon dahil pangatlo pa lamang niya at wala pa sila sa penalty. Sayang yung drive ni Mike Mustre pero magre-reset na lamang sila. Mas pumabor pa nga sa kanila dahil nakabawa sila ng segundo eh. Oo. Tapik ni John Best palabas at 9 seconds na naman ang natitira sa San Miguel Beer. At si Nelson Aceito na naman ang hahanapin ito. Oo, tignan natin kung ganun din ang mangyayari. So kailangan ma-anticipate na kahit yung inbound pass pa lang dito kay The Bull. Jojo Lim pumasok para kay Estong Ballesteros. Olsen Racela. Ito, lumabas na si Aceitono na doblehan. Olsen Racela will take the shot. Wala. Nakuha ni Ronnie Magsanok. Nakita si Benji para sa unahan. Olsen Racela trying to disturb the concentration of Benji Paras, pero napakalakas ni Benji and he scores the 2 points. Only the 8th point now for Benji Paras in this game, pero natapyas niya ang kalamangan ng San Miguel Beer to only 1. Mukhang sa ensayo ng Formula Shell, meron silang bagong drill. Yung lead passing at Oo. baseball passing. Lahat sila, eksakto yung mga pasa. Kala ko pa naman di na uso yan. Hoy, offensive foul. Si Mike Mustre trying to find a ways na maka-atake. Pinilit masyado yung kanyang tira. Hindi nagustuhan naman ni Coach Ron Jacobs, thinking that it was just a simple sidestepping move. 83-82, still a 1-point lead for San Miguel Beer. 2 minutes and 23 seconds remaining in the game. Magsanok binigay kay Benji Paras, binabantay ni Jeff Ward. John Best, hindi binigyan ng 3-point shot ni Abuda. From inside the key, wala. Jeff Ward para sa rebound, binigay kay Olsen Racela. Racela slowing it down para sa Formula Shell. Nelson Aceitono, balik ulit kay Racela. Racela out to Mike Mustre as we go into the last 2 minutes of the game. Brought to you by new Premium Dry London Gin. Just right for you. Ito naman, steal by Mike Mustre. Ang gandang pick-up job ni Mike Mustre. Even if he missed the shot, bumawi naman siya sa depensa. Lamang sila ng isa at magre-reset na naman sila. Kalalahanin po ninyo mga kaibigan, kapwa hindi pa natatalo ito dito sa Commissioner's Cup dahil tigisan laban pa lang sila. Pinanalo nila yung kanilang unang assignment dito sa Commissioner's Cup. Naghahanap ng makadalawang diretso. Ang dalawang kumpunang ito, siyempre pa, isa lang ang makakagawa niyan. Victor Pablo matatawagan naman ng pang-apat na personal foul. Mukhang si Nelson Aceitono mapapaniginipan niya mamaya pagtulog niya. Hirap na hirap sa pag-contain. Si Nelson naman talagang gustong-gusto yata si Victor ang bumabantay sa kanya. Sandamukal, sandamakmak na puntos na ang nakukuha nitong si Dabul. Madadagdagan pa, nasa free throw line siya ngayon. Yan po, 25 na ang puntos ni Nelson Aceitono, pero ang kanyang free throws 6 out of 9 so far. 60% na lang. At sabi ni Nelson Aceitono ay dalawa pa raw at may violation. Ibibigay sa kanya ito. Oo, dalawa pa nga.
may disconcerting na itinawag sa mga taga Formula Shell. Kala ko may discount. Discount. Ayun, medyo binulabog si Nelson Asaytono ron. So, bibigyan pa ng 2 free throws si Nelson Asaytono. 83-82 lamang ng isang San Miguel Beer. Wala pa rin. At akala ko ang Bull hindi nakakaramdam ng pagod. Kahit nabigyan na siya ng bonus, aba hindi pa rin niya naipasok yung kanyang mga free throws. In this critical point of the ball game, only a 1-point lead para sa Beermen, 1 minute and 35. Hindi naglayuan ang magkabilang koponan, pero kailangan i-shot ni Asaytono ito. Otherwise, pag napunta sa shell ang bola, bigla na lamang makakalamang itong mga ito. Ayun, naipasok ni Nelson Asaytono ang isa. So, 2 puntos po ang kalamangan ng San Miguel Beer. 84-82, a minute and a half remaining. Ronnie Magsanok. Pinalalabas si John Best. Maingat na ang magkabilang koponan. They would rather go to the deliberate half court than try the fast break. Ginabas kay Jojo Lim. John Escobar nakapwesto sa loob. Jeff Ward trying to go after the shot, pero si Jojo Lim scores on the drive. Well, iniwanan siya ni Nelson Asaytono. Si Jeff Ward hindi lumabas para salubungin siya. So, easy yung layup na yan. Aba, kung pahayahan niya ako magle-layup, I will lay up all night, sabi ni Jojo Lim. Bakit hindi? Oo. Nelson Asaytono ngayon, double team. Jose Nacelas pass deflected. Freddy Abuda nakuha, binigay kay Jeff Ward. Oh, off the glass. Medyo malakas yung tirang yun, pero pumasok. Sinasabi niya, hindi pa siya pagod. Oo. Lamang na naman ang dalawa ang San Miguel Beer, 86-84. Kailangan ng Formula Shell ng basket dito. Kahit 2 puntos lamang, they would give them enough time para bumalik ang bola. Benji Paras, binigay kay Jojo Lim. Libre na naman si Jojo. Back-to-back baskets by Jojo Lim. And nobody's winking. Wala tumatawag ng timeout dito, Ed. Totoo yan. Wala kumukurap dito sa dalawang koponang ito. Tabla na naman tayo sa 86. Kalahating minuto na lamang ang nalalabi sa ating 4th quarter. Give and go, pero ayaw sumaksak ni Jose Nacelas dahil nandun si Jojo Lim. He's double team! Maagaw! Naagaw na naman yung pasa. John Best, binigay kay Ronnie Magsanok. Tatawag ng 20-second timeout ang Formula Shell with 17.6 seconds remaining. Tabla po tayo sa 86. Tingnan natin. Full timeout ito. Let's go back to home studios. Wala palang pop cola. Yan na lang po ang oras na nalalabi sa larong ito, 17.6, at hindi pa po tapos ang isyung ito. San Miguel Beer versus Formula Shell, 86 all with 17.6 seconds. Ang Formula Shell nasa penalty. Ang San Miguel Beer wala pa, ha. Iisang team foul pa lamang ang nakakabit ditong San Miguel Beer. Kaya 4 ang maaari nilang ibigay dito. Oo. Once na-atake na itong mga taga Formula Shell, na kailangan lang gawin, ingatan ng bola. Tabla, manalo na sila dito. Isolation play for John Best. Freddy Abuda, release steal. Ronnie Magsanok picks it up. Ronnie Magsanok, kinahabol ni Freddy Abuda. Hop! Natawag na timeout si Ronnie Magsanok. Mortik na siyang Matraveling lumabas. doon, oo. Oo. 3.8 seconds na lamang sa ball game. Quick thinking ni Ronnie Magsanok. This is a full timeout. We'll be back. Paddock's Jeans, a legend on its own. Paddock's, the official jeans of the PBA. Tabla po ang labanan with 3.8 seconds remaining. Alalahanin ninyo, wala sa penalty ang San Miguel Beer. At inbounds ng Formula Shell, 86 all. Teka muna. 20-second timeout lang ito. Natatawagin ng Formula Shell. Well, kabaliktaran ito sa ginagawa. Usually, ang mga defensive team ang tumatawag Oo ng nga, oo. timeout. Magdi-delay up ball game sila bago tatawag sila ng timeout. Ngayon ay ang mga taga-Formula sila tumawag ng timeout para basahin ang depensa ng San Miguel Beer. Ito, pakinggan natin.
Mabilis ang drawing. Mabilis ang... yung ba ang blitz drawing? Oh, with 3.8 seconds sa mga taga Formula Shell Ed, sa loob sila maglalaro. Alam nila, mahirap pag nasa labas sila, papaulin lamang sila. Ngayon, kapag ang mas malapit sila sa basket, mas merong attempt kahit paulin sila, pupunta sila sa free throw line. Amoy overtime, ha? 3.8 seconds. Tied at 86 all. Ronnie Magsanok is fouled by Olsen Rosella. 2.9 seconds. Ang Oo. dami pang pwedeng ibigay dito. A good foul by Olsen. Nakatalikod pa si Oo. Ronnie Magsanok. Hindi man lang nakaporma na titira. Jojo Lim ngayon, mag-i-inbound mula sa kaliwa. Binabantayan ni Mike Mustre. John Best tatanggap. At ayun yung foul. Not a shooting foul. Uy! Oh. Dalawang free throw. Uy! Dalawang free throw bibigay ni referee Varela. And that's a big call. Oo. So, dalawang free throws ibibigay kay John Best. It's nice to see kung saan yung punto na pinaulit nitong si Freddy Abuda pagtanggap nitong si John Best ng bola sa ilalim. Ito yung Ito. inbound. Ayun, hawak-hawak na pero nakita mo, nakaangat na rin nga naman Nakaangat si na rin, oo. John Best eh. Single motion for him, yun talaga yung instinct niya. Pagtanggap, aangat na siya. Tingit na kagad at tira. Una rin John Best! Hindi pumasok! Free throw! Oh! 1.9 seconds remaining. Tumawag ng timeout si Coach Ron Jacobs. Ba? Free throw si John Best. At tabla po tayo sa 86 all. At yun, yun na lamang ang magagawa ng mga company John Best at ganoon din ang mga taga San Miguel. Ang mga taga San Miguel praying na mamintis, ang mga taga Shell naman praying na May ma-shoot. Isang pasok. tira na lang Oo. ito eh. Pero meron pang timeout ang San Miguel Beer. 1.9 seconds. Medyo may pagkakataon pa yan. Marami pa pwede mangyayari. Kung makukuha nila yung rebound. Oo, okay. Pag Na-shoot. na-shoot, Oo. timeout. Dalawa pa ang pwedeng tawagin ng mga taga San Oo. Miguel Beer. Pero ito na, ang kwento ng ating laban. Ito. Walang kukurap. Walang kukurap. Walang pipikit. John Best. Wala! Ang Rebound! Oh! Timeout. Si Jose Rosella. Pero tapos na ang oras. Tingnan natin. Meron bang natirang oras doon? Overtime daw. Wala nang oras. Overtime nga po tayo mga kaibigan. Magbabalik ang labanang ito ng San Miguel Beer at Shell. Papasok po tayo sa 5-minute extension of this game between San Miguel Beer at ng Formula Shell. Mag-uumpisa po ang ating 5-minute overtime period with the score standing at 86 all. Kanina nung 17 seconds to go na lamang sa ating regulation, sabi natin tabla manalo ang Formula Shell doon. Tabla sa regulation, pero pag dito sa overtime, pwede na silang matalo rito. Oo. Sayang yung dalawang free throws si John Best. Totoo yan. Nakadagdag ng pressure yung pagkatawag ni Coach Ron Jacobs ng timeout. Well, kaya naman tinawag siguro ni Coach Ron Jacobs yun. Gusto niyang pag-isipin yun, mama. Wala rin naman siyang paggagamitan eh. Tatlo Oo, pa yung sayang nakitira din niya. yun. He Oo, would dapat- rather give that timeout. Ano to? May technical ba? Merong hindi nag-report eh. Merong hindi nag-report sa pagpasok. Mukhang si Asay Tono ang tatawagan. Technical foul ito. Ayun. Ayun yung mga, yung mga lapses na medyo kinaiinisan niya ng mga coaches eh. Maalala mo, nilabas kasi si Nelson Asay Tono kanina dahil puro defensive players na ang kanyang ipinasok ni Coach Ron Jacobs. Ngayon papasok siya, hindi na siya nag-report. Akala niya kasali siya palagi. Okay, naipasok naman yung technical free throw. So, hindi pa nag-uumpisa. Lumamang na kagad ng Formula Shell. O di tapos na. Sabi ko na, dapat kanina na nangyari yun. Nasa Formula Shell din ng bola. Lamang sila ng isa, 87-86. 1-point lead para sa Formula Shell in the 5-minute overtime period. John Best lamang kay Freddy Abuda. Jojo Lim, binabantayan ni Jeff Ward. Binigay kay Benji Paras, nakalusot kay Mike Mustre. Vic Pablo is open. Pumasok. Well, ngayon pagkakataon na ni Victor Pablo na bawian itong si Asay Tono. Kanina siya lagi ang sinusyutan. Nakabawi siya pansumandali. At ngayon lamang na sila ng tatlo. Kakasimula pa lamang ng ating overtime. 89-86. Vic Pablo with 8 points in the game. Freddy Abuda nilabas kay Mike Mustre. Delson Asaytono humihingi ng pasa galing kay Mustre. Ito si Asaytono double teamed. 3 seconds on the shot clock. Uy, nagaw na.
mabilis yung double team doon. Unlike kanina, Oo. puro si Victor Pablo. Atake si Paras, offensive foul. Oo. Ang linaw doon. Kita yun. Benji Paras, Maganda. pinilit niya ron na Ede. Maliit na nga yung kanyang Oo. bantay, hinasak pa. 5 ang personal fouls ni Benji Paras. Ito makikita ninyo. Pwestong-pwesto na si Olsen Racela. Nahuli yung intensyon ni Benji Paras na para ipasa yung bola. Hindi naman malakas yung banggaan. Hindi. In-emphasize lang ni Oo. Olsen. 2 kilometro ang tinapunan. Ba yung mulpit. Olsen Racela nakakita na po ang sa loob. Jeff Ward with 5 seconds on the shot clock. Pinasa kay Nelson Azaitono. Vic Pablo will give up a foul. That will also be the 5th personal foul on Vic Pablo. Ito yung leksyon kapag hindi dumating kaagad yung double team. Naiiwanan mag-isa si Victor Pablo na atakihan siya nitong si Azaitono. He would be forced to give up those fouls dahil mahirap na nga naman na hayaan na makaarangkada itong si Azaitono. 3 minutes and 43 seconds left in overtime. Olsen Racela. Nelson Azaitono, double team. Dilabas kay Mustre. Libre. Ayaw. The tap went out by Nelson Azaitono. Kanina pang malapit ang bola sa mga taga San Miguel. Swerte, pero inaagaw naman ng Formula Shell. Ronnie Bagsalok nakauna. Yes! 5-point lead for Formula Shell. Hindi pa nakakascore dito ang San Miguel Beer. Napako na sila sa 86. Sabi mo nga, swerte sa bola itong San Miguel Beer, pero hindi nila nakakapitalize yung advantage na yon. At ang nangyayari, naaagaw pa sa kanila ang bola ng Formula Shell. 91-86, 5-point lead by the Gas Kings. Ito si Nelson Azaitono runs into a brick wall, pero merong tulak na nakita sa referee de Dios. Jojo Lim ang matatawagan dito. Only his second personal foul, but the second team foul of Formula Shell dito sa overtime. Eksakto 3 minuto ang natitira. Si Victor Pablo ilalabas muna, si Escobar ang ipapasok ni Coach Chito Narbasa. Pero mapapansin mo dito, Ed, lahat ng score ng Formula Shell galing sa locals. Parang Tama. sila ang bumubuhay dito Oo. kay John Best. Kalimutan mo na yung mintis sa free throw mo kanina. Talaga ko, hindi pa niya makalimutan. Mike Mustre nagalangan, sumaksak. Laban kay Benji Paras. Jeff Ward with a follow-up. Out of nowhere si Jeff Ward. Oo. Talagang alam niya, kailangan siya ang kanilang kapitan. Siya ang kinuhang import. Dapat maasahan siya. Lalo pang ganitong gitgitan ng laban. Well, kaya naman sumaksak si Mike Mustre laban kay Benji Paras. Alam niya merong 5 personal fouls. John Best dinodoblehan. Nakita si Escobar sa ilalim. Reverse layup. Ito, ang paboritong gawin ni Jolly Escobar at na-realize ito ni John Best. Nandun na naman at namamasyal sa paboritong spot niya. Yung favorite na finish niya, papektos, pasok por Escobar. Yun pala, hangout ni Jolly, ha? Oh, sa ilalim. Ito naman si Jeff Ward taking it strong. Merong foul na tatawagin lamang kay John Best. 2 shots here for Jeff Ward on the 3rd personal foul of John Best. Lamang ng 5 ang Formula Shell at 93-88. Alalahanin po ninyo mga kaibigan, dito sa buong larong ito, magmula po na mag-umpisa ito, ang pinakamalaking kalamangan nito ay 6 na puntos. Natikman pareho yan ng Formula Shell at ng San Miguel Beer. What close can you get, Ed? Nasa overtime Oo. tayo. Pero si John Best, ang maganda yung ginawa niya kay Jeff Ward. Binalik niya yung pressure. Si Jeff Ward ang nasa free throw line and he missed the first free throw. Kaya nananatiling 5 lamang ng Formula Shell. Well, nakikita mo naman yung kanyang percentage sa kasalukuyan. Hindi masyadong maganda. 6 out of 10. That's 7 out of 11 for Jeff Ward. Pero natapyas niya ang kalamangan ng Formula Shell to only 4 points at 93-89. 2 minutes and 9 seconds remaining in this ball game. In overtime, Jojo Lim, Benji Paras for the set shot. Ayaw. Jojo Lim na naman nakakuha ng offensive rebound at Ronnie Magsalok sets it up as we go to the last 2 minutes of the extension period, brought to you by the new Premium Dry London Gin. Just right for you. Alam mo, minsan nakakatapyas ka nga ng mga segundo dito, pero minsan nakakaputol din ng momentum. Benji Paras with a follow-up. Not this time. Ang Formula Shell patuloy pa rin ang pag-arangkada kahit dahan-dahan ang kanilang play doon sa half court. 95-89, balik sa pinakamalaking lamang nila. 6 na puntos ang abante ng Formula Shell with 1 minute and 34 seconds remaining. Olsen Racela binigay kay Jeff Ward. Again, Jeff Ward trying to take it strong inside the hole. At merong foul na tatawagin. Mukhang ito yung second win na hinahanap mo, Ed. Matagal na nagpapahinga Oo. si Jeff Ward. Ngayon, nakakapamwersa na. Si Best ngayon ang medyo disappointed sa kanyang performance simula nung maminti siya sa free throw area. Pang-apat na team foul ng Formula Shell. At alam naman natin, pag overtime, 2 lang, penalty ka na. Kaya bibigyan na kaagad ng free throws itong si Jeff Ward. Pumasok ang una
At ang kalamangan po ng Formula Shell ay 5 puntos, 95-90. Kapag si Ward ay nasa charity lane, charity Ward na tawag. Kaya medyo mababa yung kanyang percentage eh. Hindi payward, ha? Oo. 8 out of 12. Ayan, nakikita po ninyo ang Oo. kanyang mga numero dyan. Pero hoping na tumaas ito. Oh, pwede na payward Maganda na eh. yan. Maganda na yung pulso niya eh. He has hit pay dirt. Kaya payward na. 9 out of 30 Ayun. na ang kanyang free throw shooting. 1 minute and 23 seconds to go. 3-second violation on Formula Shell. Again, si John Best wala na sa kanyang concentration. Oo. A lot of lapses ang kanyang nakukumit dito at hindi niya napapansin. Lumalapit lang San Miguel. Ano ba yung dalawang free throw na yun? Hindi ba pwedeng kalimutan muna yun? Ito na, Jeff Ward na naman. Aatake na naman ito laban kay John Best. Magandang pihit. Loose ball. Olson Rosella gets to it. Rosella. They set it up again. 24-second shot clock is fresh para sa San Miguel Beer. Jeff Ward humingi na pa sa Freddy Abuda. Binigay kay Nelson Asaitona. Asaitona will go for a 3. Oh! Pasok! Big Oh! shot! Big basket! Ay, ang tapang naman ng mamang ito. Nakakalimutan na natin si Nelson. Pero ito, pinaalala, only a 1-point lead. Ito yung binabanggit natin. A single error kanina ng Formula Oo. Shell. Now, only a 1-point lead for them. Nag-iba na naman ang ihip ng hangin kanina. 6 na puntos na ito kalamangan ng Formula Shell. Titira naman si John Best. Ay! Pinawi! At nalimutan na niya it. Oo. That could have made him forget the missed free throws kanina sa regulation. 6 na 3-point shots ang ipinapasok dito si John Best. 6. 34 seconds to go. 4-point lead para sa Formula Shell. Olson Rosella naghahanap ng papasahan. Binigay kay Nelson Asaitono. Asaitono. Try to get open. 3-point shot. Ayaw. Oy, kinapos. Wala yun. Pinili to. Oo. Kunti na lang yung oras. Wala pang At- foul ng San Miguel. Kailangan nilang bumigay. Ayun, si Mike Mustre nagbigay ng foul to stop the clock at 19.7 seconds. Unang team foul pa lang yan ng San Miguel Beer. Napakabilis nating madedeja vu dito, Ed. Oo. 19.7. Wala, patay na yung shot clock. Bola na naman ng mga taga Shell. Formula Shell. Pero ngayon, lamang sila ng 4 na puntos. Malaking diferensya yan. Oo. Benji Paras jumps a pass to Ronnie Magsanok. Hindi pa sila makapagigay ng foul. Natapyas ang 2 segundo. So ngayon pa lamang papasok sa penalty ang San Miguel Beer with 17 seconds left in overtime. Limitado na ang choices dito ng mga taga San Miguel Oo. Beer. Dahil patay na yung shot clock. Ayun na lamang ang paraan nila. Down by 4 points. Susugan na sila. Una muna of course sa interception sa inbound. Pero otherwise, wala na ito. Papaul na lang. So ayun, nakita pa si John Best na libre. Sinalubong ni Jeff Ward and John Best hits the last nail on the coffin. Eto, resurrection para kay John Best. Oo, Ika oo. nga, nabuhay niya. Lalo na yung 3-point shot na yung kanina. Tama ka. Talagang medyo matinding bigay. Kaya sa Asaitono, nagkandara pa. Inagawa na ni Benji Paras. Paras sees John Best up ahead. And Formula Shell pulls this one out of the fire. At si John Best, muntik nang maging GOAT. Naging hero pa para sa Formula Shell dito sa labanang ito. You see Coach Ron Jacobs. Ang ating pong final score sa ating first game sa gabing ito, 100 for Shell, 94 para sa San Miguel Beer. We'll be right back.